Farmers are lamenting the supposed injustice created by President Bongbong Marcos's 20 peso per kilo rice program. That's as prices of palay or unmilled rice continue to decline. According to University of the Philippines scientist Teodoro Mendoza, many farmers are forced to sell palay for only 8 to 12 pesos per kilo. He told the Inquirer that such price levels create so much injustice for them. The expert expressed frustration over President Marcos for trumpeting his signature campaign promise when it caused the biggest disaster for farmers. To help lift local palay prices, the Department of Agriculture will propose to raise the tariff on imported rice, currently sitting at just 15%. Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. told the Star that he will bat for an increase during the third periodic review. He said this would aid farmers without affecting rice prices in the retail market. Meanwhile, Philippine Statistics Authority data shows the average farm gate price of palay this June plunging by 32% year-on-year from 25 pesos to 17 pesos per kilo. Some groups, such as the Integrated Rural Development Foundation, are urging Congress to repeal the rice tarification law and set a minimum farm gate price of 25 pesos a kilo. President Marcos said during his SONA that his administration has proven that rice prices can be brought down to 20 pesos per kilo without incurring losses for farmers. Was this pronouncement correct? Let's discuss this with Jason Cainglet, Executive Director of the Agricultural Group SINAG. Good evening and welcome to The Big Story. We caught your interview with Ted Filon this morning and you were saying na tama naman ang sinabi ni Pangulong Marcos. May you elaborate? Yes, magandang gabi po sa kanila, Mrs. Miss Sean and Miss Pauline. Tama po yung sinabi ng Presidente dahil hindi naman talaga directly link yung 20 pesos sa pagbaba ng presyo ng palay. In fact, tama rin ang Presidente na yung binibiling palay para maging 20 pesos na bigas ay binibili po ng NFA at 23 pesos farm gate. Ibig sabihin, yun po yung fair price. Kaya lang, from 23, ginigiling siya ng NFA, binibenta, mill to cost talaga ng NFA po is 35 pesos. Ibig sabihin, government is subsidizing 15 pesos per kilo to arrive at 20 pesos na ibinibenta po ng ating gobyerno under the benteng piso programa niya sa bigas. Unfortunately, ginagamit siya ng mga traders at millers as an excuse. Pero po sa bahagi namin, ang talaga pong dahilan, batay na rin po sa report siya kanina, daus-dus po kasi yung presyo ng palay ngayon dahil bumabaha po tayo. Ang baha natin hindi lang po sa bagyo o sa tubig. Bumabaha po tayo ngayon ng murang imported rice. Ang Vietnam rice po, Mrs. ay pumapasok siya na landed cost at only 24 pesos per kilo. Ibig sabihin, yung mga importers, they can sell yung bigas at 30 pesos to 32 pesos. Kaya kung yun po ang lens ng ating mga millers at traders, talagang they can only buy palay maximum 14-15 pesos para kumita sila. So we really squarely attribute yung pagbagsak po ng presyo ng palay dito po sa self-inflicted disaster natin when we reduced yung tariff po sa imported rice to only 15% po. So, could not the Agriculture Department intervene dito sa tarification ng imported rice? Kasi emergency lang yun noon dahil sa krisis. Tama po. In fact, nag-meeting po kami kanina sa NEDA kasama ang Department of Agriculture and gaya rin po sa ulat nila kanina, DA is already pushing for tariff reversion, ibalik sa talagang tariff niya at 30%. And we are supporting that and we're hoping po na sooner or later talagang maibalik yung tariff at 35% para naman po may laban ng ating local farmers. And even yung millers and traders talagang kahit po pagbalik-balik na rin natin, hindi po talaga sila makakasabay if yung imported rice is only being sold at 30 pesos per kilo. Itong tarification, ang Kongreso lang ang pwedeng gumawa nito? O pwede bang ang DA lang? Actually po, itong ating tariff reduction ngayon,
was because of the executive order ng Pangulo. Yung executive order po sa tariff, ginagawa siya when Congress is in session. Ang problema po natin ngayon, Mrs., yung recess ng Congress, kakasimula lang niya last Monday, ay sa October pa. So we're hoping Congress can intervene within the next 2 weeks para po through legislation, they can revert back po yung mga taripang binaba, hindi lang bigas, pati po baboy at manok, back to yung kanilang original rate na 35% for ASEAN countries and 50% po from non-ASEAN countries like India and Pakistan. Mr. Kainglet, I'm curious, ano ba talaga yung nag-impact? Obviously, EO62, which was passed nung time na mataas nga yung mga presyo. Ngayon nabagsak na, dapat na siyang i-repeal. Pero may effect rin ba yung rice tarification law sa presyo or mababang farm gate price ng palay currently? We don't attribute it sa RTL. Talaga po ang main culprit po natin, yung pong pagbaba ng taripa. Dahil tama po ang sinabi nila, last year po, ang presyo po ng imported na bigas was around $670 per metric tons. Mataas po talaga siya, kaya mataas ang local rice natin. Pero this year po, starting February, March, bumagsak po siya to only $340. So halos kalahati po ang binagsak niya. Doble, binagsak na talaga, 50%. So even po yung ating imported rice, nag-peak siya sa 36, 37. Ngayon po, it's down to 24 pesos landed cost. Kaya po, tama po sila. It's really high time. Ginawa lang natin yung tariff reduction because of yung crisis na mataas ang presyo po ng bigas globally. Pero ngayon pong bumagsak na, we're really hoping na maging urgent po ang panawagan natin sa Congress kasi po, crucial po itong next 4 weeks dahil panahon po ng taniman. Ang kinakatakot natin, ladies, ay baka po walang magtanim o konti lang ang magtanim, mas malaki po impact noon come October and November. Yun po yung harvest ng ating next cropping ng palay. Quick follow-up lang, nabanggit nyo kay Ted Filon at DJ Chacha kaninang umaga na ang NFA nabibili lang niya mga 2% ng local production. Tama po ba yun? At pabor ba kayo na ibalik yung dating function ng NFA? Tama po yun. Kaya partly correct din ang presidente na sinabi niya hindi niya binabarat ang farmers at hindi binabarat ng 20 peso program yung pagbili ng palay, which is true. Kasi nga po, ang NFA, binibili niya yung palay sa farmers at 23. Dry po yan. Ibig sabihin, fair price po yung 23. Kung fresh naman, they're buying at 18. Totoo po yung mataas ang presyo ng NFA. Pero unfortunately, ang nabibili lang po ng NFA sa ngayon ay 2% lang ng total harvest. Ibig sabihin yung 98% remains in the hands po ng mga traders and millers. Kaya po ang sinasabi rin natin kasabay ng pagbalik sa taripa, sana po mag-increase tenfold yung budget ng NFA. Regardless po kung i-revise ang RTL, kung palitan siya, kung palakasin ang mandate ng NFA, importante po may budget Kasi po kahit i-revise natin ang rice tarification law, kung ang budget naman ng NFA to procure palay ay nasa 9 billion lang, talaga pong maliit lang ang kanyang makukuhang palay at hindi siya papansinin ng mga millers and traders. Kaya po, if we push it by tenfold, NFA would be getting 20% of the total harvest. Significant na po yun para yung mga millers and traders sumunod din po sa presyo ng NFA. That would be fair po sa ating mga farmers. So it should be able to influence the market. It should have enough percentage to influence the market. But as it is, 2%, parang very minimal lang. And you mentioned na suportado kayo dito ni Secretary Laurel, Chu Laurel, pero hindi ng buong economic team. So, paano po? Totoo ba yun? Paano? Can you give us the background of that? Suportado tayo ni Secretary Laurel, pero siya kasi calibrated. Ang posisyon ng DA, 25%, itaas to 25%. Ngayon po kasi 15%. Kami, 35%. Ibalik talaga sa original rate. So, 25% is better than 15%. Hopefully, after yung meeting po kanina, sabi kasi natin, yung 25% baka wala pa rin magtanim Yung po ang ating main worry ngayon, panahon ng taniman, panahon ng paghahanda sa pagtatanim,
kung walang assurance po ang farmers that they will get a fair price sa kanilang produce, ine-expect natin talagang bababa po yung ating production. Etong main cropping pa naman, kasi po yung tag-ulan, yan ang ating main cropping, 70% ng ating supply nanggagaling po ngayong panahon ng tag-ulan, yung ating main cropping. And sir, pagdating nga sa issue na to, no, hindi lang siya usapin ng pulisiya, kundi political will na rin. Nabanggit nyo kanina, you hope that Congress will intervene. With that said, may mga kausap na po ba kayong kongresista, mga senador o mga congressman po? Kausap na po natin yung mga bagong talagang committee chairs, si Senator Kiko and si Congressman Mark Enverga. And we're hoping na yung pagtulong nila sa atin dati, tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong by helping talaga na ma-revert itong tariff. Pero yun nga po, ang sinasabi natin, yung energy and enthusiasm natin na pababain ang presyo ng bigas, which is commendable, we support that. Sana naman, ganun din po yung energy at encouragement na ibibigay ng government and the whole private sector para naman po makita ng farmers na may value pa rin sa pagtatanim. Kasi po talagang pag sa tinanong mo, they will only plant sa kakainin nila. Hindi na sila magtatanim kumbaga for selling kasi talagang luging-lugi po sila ngayon. Imagine, binibili at 8 to 10 pesos while the cost to produce palay is about 14 po. So, even yung kanilang production cost, Right. mas mababa pa yung ano. I mean, we can understand that saan ka naman, they have no choice kung mas malulugi ka, ba't ka pa o magpapakapagod? So, in other... Go ahead. Sige, pero I just wanted to point out kasi kung bagsak na bagsak ang presyo, you said farm gate ng Vietnam is 23, landed cost. But it's bad. Ang sasabihin, dyan na lang bibili, di ba? Tapos ang isa-subsidize mo, parang pareho lang, kumbaga. Kung sa point of view lang po ng presyo, that can be okay, pero you're looking at 10 million Filipino farmers at yun nga ang problema, ang sinubsidize ng government ay indirectly ay yung mga Vietnamese farmers. Correct. Well, imagine... But the temptation will be there, you know, the temptation will be there to just say, import na lang tayo ng mura. Wala namang ganun kanina sa usapan sa NEDA. Meron po, we raised the point na binaba ng NEDA yung taripa para bumaba ang presyo. Pero it took us 6 months bago bumaba at bumaba yung presyo ng bigas because government intervened through yung imposition ng MSRP o yung maximum suggested retail price. Number 2, talagang bumagsak po yung presyo ng bigas globally. And number 3 po, ang hindi natin napapansin, mismong BOC, Bureau of Customs, sinabi, we lost 25 billion mula nung in-implement ng EO62 just dito lang sa tariff ng bigas. Ibig sabihin, yung 25 billion, pwedeng-pwede na yan ibigay mo sa farmer as support price sa palay, makakabawi ka. So, hindi po nakuha yung objective ng EO62, napababay ng presyo, buwaba po yung presyo because of the actual market operation. Opo, yung, kumbaga, hindi natin ginalaw yung taripa last year, kusang bababa siya kasi yun po talaga ang direction. Going down po, yung global price po ng bigas sa international market. Sorry, Sir, Pawi. Opo, gusto ko lang sana tanungin, gaano po ba kahalaga sa panahon ngayon na may direktang cash assistance o ayuda ang mga farmers kesa yung mga fertilizer voucher? At paano po ba ito magagawa sa practical na paraan? As you pointed out, kung kaya nga ng gobyerno i-subsidize ang 20 peso na bigas, baka may mabibigay din sila sa mga magsasaka. Under the rice tarification law for the past 6 years, meron naman pong mekanismo ang DA, identified nila sino ang farmer, alam nila kung sino yung nagsasaka in certain areas, and they have been giving cash incentives for the past 3 years. Same din po sa mga vouchers, identified naman po kami, sa amin nga mas better na itong ibigay mo itong mga cash incentives sa farmers, imbis na mag-ayuda ka ng tupad o akap na, hindi siya productive binibigay mo lang as ayuda, lalo tuloy hindi nagkatrabaho ang mga tao. Ito pong farmers talagang nagpapakahirap, nagsasakripisyo, and yet, little yung nakukuha nila. And salamat po sa pagkakataon na ma-voice out natin to kasi crucial po yung next 6 weeks. Again, sinasabi natin,
para yung farmers, makita nila na there is encouragement, there is push for them na magtanim pa at hindi babaliwala yung efforts nila in the next 3 to 4 months. Mr. Kainglet, tataka lang ako. Itong 20 peso per kilo rice ni President BBM, as it turns out, actually nakakatulong siya sa mga farmers. Pero ang tanong, gaano ka-sustainable ba ito? Kasi pwede itong palitan ng next admin, di ba? So, do you see na kailangan bang ipagpatuloy ito, i-legislate perhaps yung subsidy? Kaya po siya sinasubsidize ngayon. Kasi nga, yung totoong presyo niya is 35. So you need to subsidize 15 pesos to get to 20. Kami naman po, as long as may budget siya, at ang nakikinabang naman, kamukha ngayon, are the vulnerable sectors, di ba? Yung 4Ps, yung PWD, yung seniors, single parent, okay po tayo doon. If there is budget, ang sabi ng DA, meron silang 118 billion para ubusin sa 20 pesos na bigas. It's okay kasi we are supporting talaga yung vulnerable sectors na makaapit ng murang bigas. Ang point namin ngayon, sana ay ganun din ang ibigay sa ating mga rice farmers. Naman. If they can subsidize 15 pesos, ang request ngayon natin dahil wala pa po tayong floor price, kailangan siyang i-legislate na. Kahit po 5 to 6 pesos lang per kilo ng palay, suportahan ng gobyerno ngayon para naman po kahit Yung RCEP, Sir Jason, nakakarating po ba talaga to sa mga farmer? Matagal ko na itong pinagtataka. RCEP, Rice Competitiveness Enhancement. Nakakarating po. Yes, may mga debate tayo sa RTN, pero yung pondo po talaga goes directly sa rice industry. Ibig sabihin, may cash incentives ang farmers, they get the machineries, they get the seeds, they get the trainings, they get the loans. Meron naman po talagang nakukuha. Of course, hindi siya perfect. Pwede pang ayusin. Pero ang importante po, yung tariff that we're getting from the rice imports, they really go directly sa farmers. No question about that. Exactly. If we didn't lower it, di sana ang mas laki. marami silang nakuha. But this is my question, Jason. Could the Department of Agriculture not have acted more expeditiously dito sa pagbaba ng presyo ng bigas nung nasa recess pa, hindi in session ang legislature? Hindi ba dapat minomonitor yun dahil talagang severe ang effect sa atin ngayon? Kailan ba nagsimulang bumaba? Hindi ba dapat umaksyon din tayo agad? At hindi humantong sa ganito? Bumaba siya starting December last year. Nagkaroon po ng review ang NEDA with us February. In fact, ang DA, sinasabi niyang calibrated na dapat yung pagbalik ng taripa. Ang problema, yung economic team po under NEDA, ngayon DEP na siya. Sila po kasi yung kumbaga, sasabi sa presidente na wag mo nang itaas. Unfortunately, outvoted ang DA. And kaya kami, we're confident sa DA ngayon kasi pinupush naman niya yung ating position. Unfortunately, pag nagbotahan po yung economic team, lagi po outvoted ang DA. Pero ngayon, hopefully, because of the crisis situation, manig naman po sana yung boses ng DA. Kasama po itong mga sinasabi ng lahat ng groups ngayon na pleading the government na tulungan ngayon ang ating mga rice farmers. Ano yung rationale, Sir Jason, nung February meeting, bakit daw sinabi ng DepDev na wag muna ngayon? January pa lang mababa na yung presyo sa pangdaigdigang merkado. Ang sinasabi nila baka raw magalawang market, hindi pa ganoon kalaki yung kumbaga ay because and remember and remember it's campaign period. Well, they made the wrong call. That is an interesting insight. Yeah. Kailangan mas malakas ang boses ng DA. Kung gusto nating lumakas ang agrikultura, bakit ganun? Na-outvote lagi. Sino ba yung mga yan? Sino sila? Ang pinanggalingan po ng EO62, remember, mataas yung inflation nung around June, May last year. Bumagsak po yung kumbaga, yung satisfaction rating ng presidente. And they need to according to them, kailangan gawin ang tariff reduction para bumaba ang presyo to tame inflation. In fact, yun ang sinasabi nilang dahilan,
bakit tumaas ang rating ng Pangulo in the succeeding surveys. Ngayong February, pinupusan natin na sabi natin, malapit na sa crisis situation. Pero remember, it's an electoral period, panahon ng kampanya. Ayaw nilang maggalaw yung presyo ng bigas, including baboy and pork, kasi kasama sa EU62 yan. Kaya they maintain na wag mo nang galawin. Pero ngayon po, tapos na eleksyon, nanalo na yung mga dapat manalo. So we're hoping this time, hindi na maging political yung decision ng NEDA, tulungan ng magsasaka, tulungan ng DA para i-plead ang ating kaso. And then Congress should act. Kasi po ngayon, hindi natin maaantay ang presidente to issue an executive order kasi naka-session ng Congress. Okay. Ang only way po na maibalik ang tarifa through Congress dahil naka-session po sila ngayon. Kaso sana bilisan nila, di ba? Pero another factor here is is not the government protecting also certain traders, certain big importers? Kami naman sinasabi namin na kung gusto nyo talagang protektahan ng mababang presyo, eto na yon. Kumbaga sagad na yung presyo, kung papatagalin pa natin, we might have that moment in time sa October or December na wala nang magsasaka. Yun ang atin pong gusto kong iwasan na mangyari between now and August, kasi yan po yung panahon ng magtatanim ng farmers. Pag ito po ay hindi natin na-actionan, talagang bababa sigurado ang production bukod sa bagyo. Okay. Yung dami ng farmers na hindi magtatanim is significant. And I'm glad Senator Win Gatchalianis nandito na sa Zoom natin. We need all the support that we can get para po ang Congress can we will ask him that. To revert back yung ating tariff to 35%. But I have one last question. So it's not really exactly economic saboteurs, but really a miscalculation by the economic team of where the rice prices will go globally. A misappreciation. It's not defending millers or traders kasi ang sabi ng presidente, hahabulin itong mga nagsasamantala, pero hindi po nagsasamantala kasi yung traders at millers, negosyante rin sila. If they're going to buy palay at a loss, ba't pa sila bibili? So they cannot buy at the level ng NFA na 17. Kasi sabi sila, talagang mabibili nila ngayon ng palay at 13 dapat or 14, pero not 15 or 16 or 17. Dahil nga, ang wholesale po ng bigas, because of the flooding of imported rice, nasa 30 lang. So they can't afford to buy beyond 14 or beyond 15 pesos na palay. So, to be fair sa mga traders, siguro may nagsasamantala yung 8 saka 9, kailangan habulin yan. Pero yung trader in general, ang nagiging epekto po, Ms. Cess, lalong hindi bumibili ang trader ng palay. Lalong kawawa ang farmer kasi ngayon takot na habulin sila . Yung the mere fact na sinabi ko, habulin niya mga economic saboteurs, nagkaroon kaagad ng fear among the traders and millers na ba't pa kami bibili? Malulugi na nga kami, kakasuhan pa kami ng economic sabotage. So, I mean, just to be fair po sa kanila, talagang hirap din silang sumabay sa napakamura pong imported rice na bumabaha po sa ating market ngayon. All right, we thank you so much, Jason Cainglet, Executive Director of SINAG, telling us that the next 6 weeks is going to be crucial.